Good evening mga boss. This is Kim of KMJL Surplus Trading. So another day and another unit na naman yung isi-share ko sa inyo mga boss. And yun, meron tayong isang DA17V. And tapusin nyo po yung video mga boss para malaman nyo po yung kabuuan details and price ng ating unit. And sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, please like, subscribe, and click the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga panibagong video upload. Ayan, so yung unit natin ngayon mga boss is isang DA17V Tiptronic 4x2 non-power window. Ayan, so shout out po sa owner nito na si Sir Norvin Kai of Luzon. So made to order basis po tong unit na to mga boss. And yun, isa-isahin natin kung ano-ano yung mga pinadagdag ni Sir Norvin sa accessories nito. So yung unit natin is isang DA17V Tiptronic 4x2 non-turbo, non-power mirror and non-power window, and syempre straight seats po ito. So ayun, yung color niya mga boss is pearl white, and yung sa taas na part is color black. So indicated na din po ito sa ating registration na two-tone. Also yung ating roof carrier, syempre kasama yan with detachable carrier. So pwedeng ikabit and pwedeng tanggalin anytime. Ayan. So from basic setup mga boss, meron po siyang pinadagdag na Japan surplus mugs. So Japan yung mugs, and Japan din po yung tires niya. So madalas mga boss yung ganitong mugs is galing sa mga DA64 and DA17W. So medyo mas mura po siya ng konti kung ikukumpara natin sa brand new rims and tires. So 14 inches din yung size nito mga boss. And yun, accessories niya, meron siyang tawag niyan, hood chrome liner. So chrome po yan, and yun, bukas lilinisin natin tong mga adhesive ng scotch tape. So meron siyang logo ng Suzuki. So lahat po ng mga chrome liner or hood chrome natin is meron pong kasamang logo ng Suzuki. And meron din po silang pinadagdag na brand new na fog lamp. So sa mga DA17V naman mga boss, originally wala po talaga silang fog lamp. So meron po tayong brand new fog lamp, LED po yan, and meron din po tayong frame ng fog lamp na made of fiber. So pinipintura na lang din natin and kinakabit, and binubutasan natin yung original na bumper para magkaroon po siya ng fog lamp. Wrap around tint mga boss, syempre yung ating setup ng ating mga wrap around tint is magic tint po yung windshield, and then medium black, super black, and super black naman sa ating back glass. Ayan. So meron din po siyang brand new roof carrier na pang DA17 talaga na high roof. And then meron din po silang rain visor with the tatak ng Every, starts with the Every Wagon. So sa Japan kasi kahit mga DA17V na ordinary mga boss, Every talaga yung tawag nila. So non-power window po yung unit natin mga boss. And yun, straight seat po siya. So medyo madami din pong mga accessories na pinadagdag si sir dito. So una-una mga boss, meron po siyang Nardis steering wheel. So mas mahal po siya kung ikukumpara natin sa Momo. And wala siyang extra compartment dun sa taas since non-power window po yung unit natin. So meron po siyang kompleto po siya ng upholstery. So meron po siyang upholstery ng upuan, upholstery ng ceiling, and back seat. Ayan. So yung color niya is plain light beige, and yung design naman is diamond. So ito po yung choice ni Sir Norvin. Ayan. And ayan, papakita natin mamaya sa likod yung kanyang back seat. And syempre mga boss, dahil nga meron siyang ceiling upholstery, syempre kasama na din po dyan yung kanyang side pads and back pads. So sisilipin natin yan mamaya mga boss. And yun, non-power window and non-power window sa likod. So straight seat mga boss, wala po siyang armrest and hindi po siya captain seat. Ayan. And aside sa mga upholstery mga boss, meron din pong inavail na brand new na mattings. Ayan, so from front, center, and pinakalikod sa dulo,
isang set po yan sila, and ganito po yung kanyang design, checkered mga boss. And yun mga boss, dahil nga straight seat po ito and hindi po siya semi-wagon, yun yung pinagkaiba din ng mga straight seat or mga ordinary na DA17B. Kung ikukumpara natin sa semi-wagon, wala po siyang plastics dito. Ayan, so pure bakal po siya na pinipinturahan lang natin. Original niya na flooring, wala po talaga siyang mga plastic. So isa din po yan sa advantage ng mga DA17 na captain seat. Ito yung switch ng fog lamp mga boss. Try natin. Yun. On, off, on, off. Yan. So meron din silang water temperature gauge, analog. Ito yung pinaka-best na ginagamit natin. Touchscreen stereo with backing camera o reverse camera. Meron din. And yun. Converted din po ito mga boss using secondary gearbox. So wala po tayong kino-convert dito sa ating talyer na hindi ginagamitan ng secondary gearbox. So lahat po ng mga unit natin mga boss is converted using secondary gearbox. Also mga boss, converted din po yung ating shifter. So from right to left, kino-convert natin yan. And yun, gaya nga ng sabi ko, mas convenient and mas safety talaga pagka converted yung ating shifter. So sa mga builder ng mga minivan, hindi naman lahat kino-convert. So hindi ko alam kung anong reason nila. But dito sa atin, as much as possible, i-convert talaga natin. So mapa DA17 pa yan or mapa Tiptronic or Straightmatic, converted po yung ating shifter. So dashboard natin mga boss, ito yung dashboard niya. Meron siyang cup holder, meron din cup holder sa door pads. And design ng ating aircon louver, square po yung dito sa gitna, left and right. And dito naman sa pinaka gilid talaga, left and right, circle, and naiikot yan. Ayan. So, ayan, yun yung kanyang busina. So, since ordinary, kung tawagin natin itong mga DA17V, tawag dyan, ganito po yung kanyang panel gauge. So hindi po sila kaparehas ng mga DA17W na yung meron pong ilaw na color blue. Pagka turbo unit po mga boss na Straightmatic, kahit na semi-wagon po yan, ganito po yung kanyang panel gauge. So tanging mga turbo units lang po yung kaparehas ng panel gauge ng mga DA17W, since si DA17W naman is turbo talaga. So far wala pa akong nakitang DA17V na non-turbo. Lahat po ng DA17 is turbo. So pinagkaiba din naman ni Tiptronic mga boss sa Straightmatic. Si Straightmatic naman is andito yung kanyang handbrake. So tinatawag natin yan na foot brake dito sa gilid ng brake. But si Tiptronic naman mga boss is andito yung kanyang handbrake. So yung normal talagang typical na handbrake na ginagamit natin sa mga kotse. Ayan. So tangi si DA17W and the Straightmatic Turbo lang po yung andito sa gilid ng brake, yung kanyang foot brake. So foot brake na po siya kung tawagin, hindi na po siya handbrake kasi paa na po yung ginagamit natin sa pag-engage ng brake. Meron din siyang spoiler. So yung spoiler natin is made of fiber. So hindi po siya plastic na original galing sa mga DA17W. Isa po talaga itong fiber, gawa sa fiber, and binamasilya lang natin. And pinipintura based po sa request ng ating mga buyer. So ayan, aside of that mga boss, meron siyang ang tawag dyan, plate holder. So yung plate holder naman mga boss, laking tulong to kasi yung design ng ating bumper sa Japan, yung design nila is medyo maliit kung ikukumpara natin dito sa plaka natin sa Pilipinas. So kung ito yung hindi tayo mag-a-add kasi ng plate holder, kailangan nating i-bend ng konti yung ating plaka. So sa tulong ni plate holder, i-forward niya ng konti, and yun, hindi na natin kailangang i-fold yung ating mga plaka. Ayan. So ito yung ating camera ng ating touchscreen stereo. So dito po nakalagay, malapit po sa kanyang plaka para po mas safety and hindi siya madaling masira dahil hindi siya
nababasa palagi ng ulan. Silipin natin yung loob mga boss. Ayan. Napakaganda po ng interior ng unit na to. Kumpleto po ng upholstery from ceiling to upuan to back seat to side pads, back pads, and syempre yung kanyang matting. So brand new po yan lahat mga boss, and requested ng ating buyer. Ayan, so back seat naman mga boss. Yan, magagamit talaga natin to. Pwede natin lagyan ng kahit anong gamit mga boss. Extra tools, mga jacks, early warning device. Ayan. And at the same time, pwede upuan ng mga bata. Kahit naman matatanda, ginagamit. So from 1, 2, plus 3 sa likod, 5. Depende na lang kung gagawin natin tigda-dalawa yung uupo dito. Mapabata man or adult. So a total of 9 yung makakaupo dito. Yun nga lang, syempre expected natin mga boss. Mas hindi na gaano kalamig yung aircon dito sa likod, lalo na pag gagamitin natin ng hapon like 1 PM, 2 PM na tirik yung araw and nasa traffic tayo and nasa siyam na tao tayo sa loob. So hindi na talaga ganun kalamig yung aircon sa likod. But pag gabi wala namang problema. Door handle chrome meron din. Ayan. So baka magtataka kayo mga boss, bakit po ang laki ng agwat nila? Kinakat po talaga natin yan kasi pag open kasi, ayan. So kailangan kasi papasok siya dito para hindi ito matanggal. So binabawasan talaga namin. Ayan. Para po hindi po sila magkasalubong. Yung owner po nito is si Sir Narvin Kai of Mindoro. So supposedly mga boss, dadalhin po yung unit na to sa Mindoro, but since hindi po nagkatugma yung leave ni Sir and andun siya sa Manila, so nag-decide siya na ipaship na lang daw sa Manila. So from Davao City, isi-ship natin ito bukas sa to go. So port to port po, mas mura kung ikukumpara natin sa door to door delivery. And ayun, ipapadala natin sa Metro Manila. Ipo-pull out po ito sa pier ng to go sa Luzon, which is andun sa saan ba yan? Sa Pier 4 North Harbor, Tondo. So mas mura po kung ikukumpara natin sa door-to-door delivery mga boss, and sila na lang din po daw yung magdadala sa Mindoro. Ayan. So shoutout po sa iyo Sir Narvin Kai, and maraming salamat po sa pagtitiwala nyo po sa amin dito sa KMJL Surplus Trading, and mabuhay po kayo. So presyo tayo agad mga boss. Yung kabuuan pong setup ng ganitong unit, DA17V, Tiptronic 4x2 non-turbo, straight seat, and hindi po siya power mirror and hindi siya power window. Lahat na po ng mga accessories na binanggit natin mga boss is umabot lamang po ng 310,000 pesos. Siyempre bukod pa po doon yung ating shipping sa barko na port to port via to go. So ulitin ko lang, 310,000 pesos. So sa mga gusto pong magpa-quotate mga boss and mag-inquire, message na lang po kayo sa ating official Facebook page na KMJL Surplus Trading. Pwede din po kayong rumekta sa akin sa aking personal account na Kim Luis Busalia, yung nakikita nyo sa screen. And also to my partner na si Kitty Cat G. And yun, pwede din po kayong tumawag sa aking smart number na 0999-880-2420. And sa mga Luzon buyer natin dyan mga boss, pag-usapan na lang din po natin yung ating door-to-door or port-to-port delivery. But yun nga, dahil nga nagsitaasan yung ating mga gas, yung syempre yung barko talaga mga boss, lalo na sa bandang Surigao sa Liloan Port, nagtaas na din po sila. Kaya meron din pong adjustment ng ating mga door-to-door delivery. So expect po na mas mataas talaga yung door-to-door delivery kung ikukumpara natin sa port-to-port na shipping. So kung medyo tight budget kayo mga boss, I suggest na port-to-port na lang po yung shipping natin, mas mura, and 3 days lang andyan na sa Luzon. Kung ikukumpara natin sa ating door-to-door delivery, kahit tapos na yung unit natin, syempre mag-aantay tayo ng isang batch na biyahe. So minsan, pagpalagay natin March pa lang tapos na yung unit, pero yung biyahe natin April or May. So mag-aantay talaga yung owner
And wala tayong choice kasi hindi tayo pwedeng bumiyahe ng isa or dalawang unit lang. So at least 4. But madalas naman yung biyahe natin nasa 7 to 8 units talaga per batch. So ayun mga boss. And maraming salamat po sa patuloy niyong pagsusuporta sa KMJL Surplus Trading. See you po sa ating next vlog.